Nang gabing iyon, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay at sa wakas ay tinanggap si Paul bilang bahagi ng Freemen. Kinabukasan, nanood si Paul kay Stilgar na nakasakay sa uod at tinanggal ang singsing ng kanyang pamilya at pagtanggap niya na hindi na siya isang Atreides. Si Chani ay sumama sa kanya at nagkahalikan sila. Sa mga susunod na buwan, ang grupo ay patuloy na naglalakbay ng magkasama sa pamamagitan ng disyerto at ibinabagsak ang sinumang mga ani ng spice na mahahanap nila. Dahan-daang naging sanhi ng malakihang pagkalugi para sa mga Harkonnen. Nang mabalitaan ito ni Vladimir, ang tungkol sa lahat ng problemang ito, pinatay niya ang kanyang dalawang katulong. Tinawag niya si Rabban at nagpapalam sa kanya na kung patuloy silang mabibigo, ang mismong emperador ang mapapaalis sa kanila sa pagkontrol ng pampalasa. Kaya inutusan niya si Rabban sa dapat na gawin ang tamang bagay o kung hindi, paparusahan niya ito. Balik ang eksena sa grupo ni Paul, kung saan nagising siya mula sa panibagong bangungot. Sinubukan niyang ibahagi ito kay Chani ngunit hindi niya ito masyadong maalala ng detalyado. Sinabi niyang nakikita niya ang sarili niya na sumusunod sa isang babae, may digmaan habang daan-daang tao ang namamatay sa kanilang paligid. Sinabi sa kanya ni Chani na epekto ito ng matinding pagkalanghap ng pampalasa. Pagkatapos ay naghanda si Paul para sa seremonya ng Freemen ng pagpasa na binubuo ng pagpapatawag at pagsakay sa isang sandworm. Sinubukan ni Paul ang buhangin sa ilang mga lugar hanggang sa mahanap niya ang perpektong lugar at inilagay ang isang thumper. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang uod na mas malaki pa kaysa pangkaraniwan, ngunit hindi natakot si Paul na tumalon sa ibabaw nito at gumamit ng ilang mga kawit, nakakapit siya sa uod bago siya bumagsak. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ikinokonekta niya ang kawit upang simulan ang pagsakay sa uod ng maayos, nakakakuha ng paggalang si Paul sa mga Freemen. Ang balita ay mabilis na nakarating kay Jessica na humiling sa kanyang mga tagasunod na ipakalat ang salita. Nagpasya siyang maglakbay sa timog upang magtipon ng mga tagasunod doon, ngunit hindi sumama si Paul sa kanya. Nang nagpasya siyang magpaalam kay Paul, napagtanto niyang siya ang babae sa panaginip. Samantala, inatake ng Freemen ang isang imbakan ng pampalasa ng mga Harkonnen, kung saan inutos ni Rabban ang isang pag-atake ng kanyang hukbo sa mga Freemen, ngunit wala silang makita. Pinasabog ni Rabban ang bato, na naging sanhi ng isang malaking pagsabog, at nababalot ng makapal na alikabok ang paligid. Pagkatapos nito, si Rabban at ang kanyang hukbo ay nagsimulang maglakad sa pagitan ng mga alikabok, kung saan binibigyan ng pagkakataon ang Freemen na palibutan sila at simulan silang patayin isa-isa. Takot na takot si Rabban at sinubukan ng kanyang mga tauhan na tumakas, gayunpaman, nananatiling agresibo ang pag-atake ng mga Freemen sa sasakyang panghimpapawid ni Rabban, at nagawa pang makatakas ni Rabban sa proseso. Samantala, nababahala ang Emperor sa pag-aatake ng Freemen na may posibilidad na maangkin muli ang liderato. Pinayuhan siya ng kanyang anak na babae na si Prinsesa Irulan, na bigyang daan ang malawakang paglusob ng hukbo. Kalaunan, kinausap ni Irulan si Helen, at sinabi nito na si Paul ang bagong propeta ng mga Freemen. Kinumpirma nito ni Helen, at hindi dapat malaman ng sino man ang malawakang pagpatay sa pamilyang Atreides lalong-lalo na ang Emperor, sapagkat maaring malaman ng kataas-taasan at mawala sa pwesto ang kanyang ama bilang emperador. Samantala, ang pamangkin ng Emperor na nagngangalang Fade ay naghahanda sa isang patimpalak na gaganapin sa araw ng kaarawan ni Vladimir. Isang labanan sa pagitan ng mga kalahok kung saan si Fade ang nangunguna at naging kampiyon sa patimpalak. Kalaunan, itong si Fade ay humarap kay Vladimir kung saan sinabi sa kanya na nakapasa siya sa pagsubok at pwede na niyang angkinin ang Arrakis at plano ni Vladimir na pabagsakin ng Emperor at si Fade ang papalit sa pwesto. Sa sumunod na eksena, napansin ni Fade ang nagngangalang Margot na sinusundan siya. Si Margot ay miyembro ng Bene Gesserit. Napagtanto ni Fade na siya ang babae sa kanyang panaginip at nagawang manipulahin ni Margot si Fade hanggang sa makarating sila sa silid at doon naganap ang pagbuo. Kinabukasan, nagpaalam si Margot kay Helen at Irulan na ang dugong nananalaytay sa kanyang sinapupunan ay anak ni Fade, tulad ng kanilang napag-usapan. Kasabay nito, idineklara ni Vladimir si Fade na siya ang bagong gobernador ng Arrakis. Samantala sa disyerto, isang grupo ng mga kontrabandista ng Harvester ang kumolekta ng pampalasa, kung saan nag-abang ang Freemen ng nakatagong mga landmine upang sirain ang lahat ng kanilang kagamitan. Tumalon si Paul sa isa sa mga kontrabandista,
Ngunit siya ay napahinto sa pag-atake nang mapansin niyang si Gurney ito, ang War Master na nagtatrabaho sa kanyang pamilya, kaya agad niyang pinahinto ang kanyang mga kasama sa pag-atake at niyakap ang kaibigan. Kalaunan, nagsimulang maglakbay na magkasama ang grupo ni Gurney at Paul, kung saan pinayuhan ni Gurney si Paul na maging malaya at kontrolin ang Freeman upang maghigante.